ang kahangahangang mga hiwaga ng Biblia at tinitingnan ng kamanghamanghang paraan kung paano ito patuloy na konektado sa ating mundo ngayon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanting paksa. Totoong pisikal na ebidensya ng mga kwento sa Biblia na makikita mo pa rin dito sa mundo. Hindi lang ito basta mga kwento. Mayroon talagang mga lugar, artifact at maging mga natural na anyo na tumutugma sa mga pangyayari sa Biblia. Una, pag-usapan natin ang bundok Sinai. Ayon sa Biblia, dito ibinigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos. Pero alam ba ninyo na may bundok sa Saudi Arabia na tinatawag na Jebel al-Lawz na pinaniniwalaan ng ilan na maaaring ito ang tunay na bundok Sinai? Ang tuktok ng bundok na ito ay mukhang sunog o itim na parang nakaranas ng matinding init. Tumutugma ito sa paglalarawan sa Biblia na bumaba ang Diyos sa bundok sa anyo ng apoy. Marami ang naniniwalang ito ay isang tunay na pahiwatig ng makapangyarihang tagpong iyon. Sunod naman, naroon ang misteryosong bato na hinampas ni Moises upang magbigay ng tubig sa mga Israelita. Sinasabi sa Biblia na nangyari ito sa Horeb at pinaniniwalaan ng ilan na natagpuan nila ito. Mayroong isang napakalaking bato sa Saudi Arabia na nakatayo sa gitna ng disyerto at may hati sa gitna, kung saan may ebidensya ng erosyon na dulot ng tubig sa mga batong nasa ibaba nito. Isipin niyo na lang kung makikita ninyo iyon, tunay na milagrosong paalala ng pagtustos ng Diyos sa ilang. Narito rin ang talagang kamanghamanghang kwento tungkol sa paghahati ng Diyos sa dagat na pula upang makatawid ang mga Israelita at makatakas sa hukbo ni Paraon. Nakadiskubre ang ilang mananaliksik ng mga sinaunang gulong ng karwahe at iba pang artifact sa ilalim ng golpo ng Aqaba na posibleng lugar ng pagtawid sa dagat na pula. Para bang ang labi ng hukbo ni Paraon ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng tubig hanggang ngayon. Sunod, pumunta naman tayo sa mga kilalang lungsod ng Sodoma at Gomora na winasak sa pamamagitan ng apoy at asupre. Sa paligid ng dagat na patay, Dead Sea, may natuklasang mga bahagi ng lupang may mataas na purity ng sulfur na nakabaon sa abo at walang katulad ang komposisyong ito saan man sa mundo. Tugmang-tugma ito sa salaysay ng Biblia at nagsisilbing paalala ng katarungan ng Diyos sa dalawang lungsod na iyon. Ayon pa sa Biblia, nang lumingon ang asawa ni Lot pabalik sa Sodoma at Gomora ay naging haliging asin siya. Malapit sa dagat na patay, mayroong isang malaking pormasyon ng asin na tinatawag na Lot's Wife. Nakapangingilabot itong pagmasdan at nagsisilbing masakit na paalala sa pagsuway ni asawa ni Lot at kung paanong naging simbolo siya ng hatol ng Diyos. Ngayon, pag-usapan natin ang arko ni Noe. Sinasabi sa Biblia na humimpil ito sa kabundukan ng Ararat. Marami ang naniniwala na natagpuan nila ang mga labi ng isang malaking estrukturang kahoy na nakabaon sa yelo sa bundok Ararat sa Turkey. Bagamat may pagtatalo pa rin tungkol sa mga natuklasang ito, tumutugma ang lokasyon at sukat nito sa inilalarawan sa Biblia at nakahanap din ang mga mananaliksik ng petrified wood sa bundok. Isa ito sa mga nakamamanghang natuklasan na nagpapanatili sa kwento ni Noe na buhay hanggang ngayon. Tandaan din natin ang Pool of Bethesda kung saan pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Nakatuklas ang mga arkeologo ng mga labi ng sinaunang pool na ito sa Jerusalem at tugmang-tugma ito sa paglalarawan sa Ebanghelyo ni Juan. Kakaibang isipin na pwede mong bisitahin ngayon ang mismong lugar na yon kung saan naganap ang isa sa mga himala ni Jesus. Ang Jericho ay isa sa pinakamatandang lungsod sa daigdig at dito bumagsak ang matitibay na pader matapos ang proseso ng pag-ikot ng mga Israelita sa loob ng ilang araw.
Nakakita ang mga arkeologo ng ebidensya ng mga nagiba o bumagsak na pader mula pa noong panahong sinasabi ng Biblia na nagmumungkahing may nangyaring makapangyarihang dahilan upang gumuho ang mga pader nito. Posibleng nananatiling nakatatak sa Jericho ang marka ng kapangyarihan ng Diyos. Sa Aklat ng Mga Hari, mababasa natin ang tungkol kay Haring Ezekias na nagtayo ng isang lagusan upang masigurado ang supply ng tubig ng Jerusalem laban sa pananakop ng mga taga-Assyria. Umiiral pa rin ang lagusang ito ngayon, isang kahangahangang halimbawa ng inhinyeriya noong unang panahon. Humigit kumulang 1,750 talampakan ang haba nito at dumadaloy ang tubig mula sa bukal ng Gihon hanggang sa Pool of Siloam. Posibleng pasukin at lakaran ng mga bisita ang lagusang ito na nagbibigay ng direktang karanasan sa kasaysayang nakabatay sa Biblia. Panghuli, isa sa pinakakontrobersyal ngunit napakakapanapanabik na pahayag ay ang pag-angkin ng ilang mananaliksik na natagpuan nila ang dugo ni Jesus sa pinaghihinalaang kaban ng tipan, Ark of the Covenant. Inangkin ni Ron Wyatt, isang archaeologist, na nakadiskubre siya ng bakas ng dugo sa isang nakatagong silid sa ilalim ng pinaniniwalaang lugar ng pagpapako kay Jesus. Bagamat hindi ito tanggap ng lahat, napakatindi ng pahayag na ito at nagpapahiwatig ng pangmatagalang kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus. Talagang kamangha-mangha kung paano tumutugma ang mga pisikal na bakas na ito sa mga kwento sa Biblia. Bawat isa ay nagsisilbing malinaw na paalala na hindi lang basta kwento ang nasa banal na kasulatan, sila ay totoong naganap sa tunay na mga lugar kasama ang tunay na mga tao at nag-iwan sila ng tunay na bakas sa mundong ibabaw. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon sa paglalakbay sa ilan sa pinakakapansin-pansing pambihirang tuklas na may kaugnayan sa Biblia. Kung interesado pa kayo sa ganitong klaseng mga kwento at kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kamangha-manghang impormasyon. Hanggang sa muli!